Magkapatid na construction worker, parehong nahulog sa Eton Residences sa Makati. Isa, patay. Ang isa, himalang nakaligtas. Mga namatay na trabahador, wala ng benepisyo gaya ng SSS, malayo pa sa minimum wage ang tinatanggap na sahod. Hindi naman siguro masyadong explosive, although talagang may kahindik-hindik pa rin. Retired AFP Budget Officer na si Colonel George Ramusa nangangambang matumba. Matapos ibunyag ang milyong-milyong pisong allowance, pati 50 million pesos na retirement gift umano kay dating Defense Secretary Angelo Reyes. Senator Antonio Trillanes na sorpresa sa mga ibinunyag ni Ramusa. Malasyo, pinatigil na ang milyong-milyong pisong pabaon system. Eton Residences walang permit para mag-operate ng gondola o service elevator na ikinamatay ng 10 manggagawa. Patong-patong na paglabag ng Eton at kontraktor. Nabisto. Construction ng kondo. Tenga muna matapos ang aksidente. Bumaba sa Newman Goldliner bus bago ito sumabog. May mukha na. Pero PNP, sinabing hindi pa sila suspect. Pangulong Aquino, naglagay ng 1 milyong pabuya para matugis ang mga suspect. QCPD, nagpakalat ng mga pulis na poposte sa mga bus. Tint at kortina sa mga bus, gustong patanggal ng MMDA. Sa Action Metro, 500 bahay sa QC nangangapa sa dilim matapos bumigay ang isang poste. At 3 buwang sanggol, kinidnap sa loob mismo ng bahay. Sa Action Abroad, pagbaril ng pulis sa isang ralista sa Egypt, kuwang-kuha sa kamera. At Willie Revillame, nagpaabot na ng 100,000 pisong tulong sa mga namatayan sa Makati bus bombing. 2 sa mga biktima, loyal fan daw ni Willie. Sa Makata Super Video, napahagang Chinese New Year sa Japan, mga leyon nagsayawan. Asong siga sa Africa, kinatatakutan ng kanyang mga katropa. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 28 ng Enero. Ang mga maaaksyong balita. Marami nakita ang Makati City Engineers Office nang ikutan nila ang construction site kung saan nalaglag at namatay ang 10 construction worker kahapon. Lalong-lalo na ang umano'y kapabayaan at paglabag na nabisto nila. Michelle Orosa, ikwento mo. Off-limits ang media nang muling balikan kanina ng Makati City Engineers Office ang construction site ng Eton Residences sa may Paseo de Rojas sa Makati. Gusto nilang malaman kung may mga paglabag ng safety regulations ang kumpanya kaya nadisgrasya ang 10 construction worker doon mula sa 28th floor. Pero hindi mo na pala kailangan maging inhinyero para malaman kung may paglabag na nangyari sa construction site. Ang kailangan lang, kausapin mo ang ilang empleyado sa katabing building ng ginagawang kondo. Open sila dyan eh. Hindi higpit sa hindi higpit sa mga pang-ano talaga nila. Pwede nga walang helmet. Maya-maya pa nakausap din ng media si Police Senior Superintendent Froilan Bonifacio. Sa pahayag raw ng mga city engineer, lumalabas na hindi napansin ng rumorondang safety attendant na nagsisiksikan na ang mga trabahador sa gondola. Sa part ng safety engineer, allegedly, sabi niya, he was making rounds that time. Kasi it was break time, 11:30 to 12. Maybe hindi niya napansin siguro na nag-overload na yung gondola basket. Galing raw sa 32nd floor ang 3 trabahador at titinigil ang gondola sa 28th floor para magsakay pa ng 8 tao. Ang problema, hanggang 5 tao lang ang kaya ng gondola. Dito na ito dumaos 2 pababa. 5 construction worker ang naipit sa gondola, 3 ang sumabit sa 7th floor, ang 2 sumalpok sa ground floor. Kakaibigan yata doon.
Naghahanda ang Makati City Government ngayon na magsampa ng kasong negligence resulting to multiple homicide laban sa Eton at subcontractors nito. They will have to be answerable kung ano man yung mga liabilities na makikita natin. Handa naman raw harapin ng Eton management ang anumang isasampang kaso. Handa po kaming harapin kasi dito sa pagkakataong to, sa tingin ko lamang ho, ay wala hong kasalanan ang Eton ho dahil ang Eton ho ay kinontrata ang project na ito sa Arlo Construction. Sinasagot na rin daw ng Eton at ng subcontractor nito na Arlo Aluminum ang lahat ng gastos ng mga namatay. Michelle Orosa, News 5. Naka-half-mast ang watawat sa mga opisina ng gobyerno sa Makati ngayong Day of Mourning and Prayer para sa mga biktima ng bus bombing at ng construction accident kahapon. Bulaklak, kandila at misa ang inalay ni na Mayor Junjun Binay at ilang kaanak na mga namatay sa mismong lugar kung saan sumabog ang bus ng Newman Gold Liner. Dumating din ang ilang residente ng Makati para makisimpatya sa pamilya ng 5 namatay. Para maiwasan ang ganitong trahedya, nagsabi si Binay sa MMDA na lagyan ng CCTV ang mga bus at sumailalim sa first aid training ang bus driver at konduktor. Pinaghahanap naman ngayon ang isang 3 buwang sanggol na bigla na lang daw tinangay ng isang di pa nakikilalang babae sa Tondo, Maynila kahapon. Michelle Mediana, ikwento mo. First baby namin to, tapos makapala lang ng ganun-ganun. Sa larawan na lang ito ng anak, humuhugot ng lakas ang mag-asawang Mirasol at Arthur Nyor. Simula na mawala ang 3 buwang sanggol na si Rihanna May kahapon. Kwento ni Mirasol, isang babae ang nagpunta sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Kinausap raw siya nito habang siya'y naglalaba. Nang malingat si Mirasol, agad tinangay ng babae ang kanyang baby. Pagtapon ko lang po ng tubig, saglit, sa ano lang namin, pagliko lang ng gano'n, nawala po siya, pati yung bata. Yun po, nanap na po namin, nabol namin, di po namin nakita eh. Makapalang kilay, mestisahin at may taas na 4'11 na sospek. Kahapon pa inireport sa pulis na mag-asawang nangyari, pero ngayong umaga lang sila kinunan ng deskripsyon ng babaeng kumuha kay baby Rihanna May. Kung sino po nakakadala sa bata na to, nakita pong bitbit ng babae, pakisabi lang po. Kung sino man na makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay baby Rihanna May, makipag-ugnayan sa mga pulis o di kaya tumawag sa numerong 0948-609-2690. Michelle Mediana, News 5. Higit 500 bahay sa barangay Tatalon ang nangangapa ngayon sa dilim. Bigla kasing tumumbang isang poste ng Meralco. Ang sinisisi ngayon ng mga residente, mahinang pundasyon ng lupa at talamak na pagnanakaw ng kuryente. Ikwento mo, Sel Guevara. Labis ang pag-aalala ni Aling Clarita Sanchez matapos bumagsak ang poste ng kuryente sa unang palapag ng kanilang bahay sa Villa España sa barangay Tatalon, Quezon City pasado alas 12 ng hating gabi. Pero nagpapasalamat siya dahil walang nasaktan sa kanilang mag-anak. Bigla pong nagkulaps ang poste ng Meralco. Pumutok po, nag-brown out po lahat. 500. Ayon pa kay Aling Clarita, kahapon pa umuuga ang poste at namamatay-matay na ang kuryente. Pero hindi sila agad nakapag-report sa Meralco dahil hindi nila akalaing magba-brown out hanggang tumumba na ito kanina. Dahil sa mahinang pundasyon ng lupa, tumumba ang posting ito na nakatayo pa mismo sa tabi ng ilog. At dahil doon, mahigit 500 kabahayan ang nawala ng kuryente. Nang tumawag sila sa Meralco, agad naman silang napuntahan ng mga technician. Pero nangangamba ang mga kapitbahay ni Aling Clarita dahil baka tumama rin sa kanilang bahay ang poste. Pero tiniyak ng Meralco na aayusin nila agad ito. Simintuhan po nila yung paglalagyan po ng poste. Tapos yung siguro re-reprepan ulit ng ng gobyerno dahil nag-iba yan noon eh. Hiling ng mga residente, huwag na sanang maulit ang insidente. At sana daw tigilan na ng mga squatter sa paligid nila ang pagja-jumper ng kuryente. Dahil posibleng isa raw itong dahilan ng pagkatumba ng poste. Maaring nahihila ang poste dahil sa dami ng mga kableng nakakabit dito. Sel Guevara, News 5. Happy Chinese New Year!
Year! Kung Hepatoy! Nako, hindi pa pala ngayon. Bakit nagdiwang na kaibigan kong hapon? At imbes na rabbit, ang bida ay leon. Atin ang alamin, bakit nagkaganon? May Chinese school sa Tokyo, maagang humataw. Para Chinese New Year, i-celebrate ng araw. Lion dance po nila, tradisyong sinayaw, kung saan mga kids ang nagpapagalaw. Mas gwapo ang anak ko pag nakasuot ng ganon. Tumamutulog oh, nuluglog po ako. Lahat ay nagsaya, sige halabira, napapaindat rin, batang may kamera. Ang King of the Jungle hataw pong talaga, at meron din namang pasyay type pang drama. Kids, lalapit na ang Chinese New Year, kaya ang aking pagbati sa inyo ay Kung Hei Pachoy! O ang ibig sabihin, may you become prosperous! At sikat din sa Chinese New Year, lalo na nga sa mga Chinese, ang Dragon Dance. Maniniwala kasi nila, nagdadala ito ng swerte sa kanilang buhay. Kaya pala sila mayaman. Ito lang ang aking paalala, ang tikoy po na sikat din pag Chinese New Year, gawin niyo pong simbolo ng pagsasamang walang paglimot at huwag po simbolo ng pagiging makunat at kuripot. Ito pa rin po si Makata, nagbibigay ng impormasyon, edukasyon, leksyon. Dito lang yan sa Aksyon! Susunod sa aksyon, Pangulo Aquino nagbigay ng 1 milyong pisong pabuya para mahuli ang suspect sa Makati bus bombing. Pamilya ng 4 na biktima tumanggap na ng tig-100,000 piso mula kay Willie Revillame. Artist sketch ng 2 lalaking susi umano sa bus bombing sa Makati, inilabas na, naka 3D pa. At mag-asawang Bandolph at Jenny, tampok sa bagong teleserye ng TV5.